Pero pang isang matibay sa Muntinlupa, yung Noli Patuga. Talagang pinakasiga sa amin, yung Noli Patuga. Noli Patuga, pare magaling kasi bato. Kamakailan lang ay naging sikat at usap-usapan ang pangalan ni Noli Patuga, isang matikas na dating preso na miyembro ng Sige-Sige Sputnik. Marami sa kanyang dating kasamahan sa kulungan ay bumibilib sa kanyang husay sa pakikipaglaban. Ngunit dahil sa sinasabing mas mahihigitan na umano niya sa kasikatan ang kanilang bosyo na si Boy Kamatis, siya ay pinagplanuhan nitong tapusin. Ang kwentong ito ay naglalahad ng isang kaganapan kung saan makikitang si Noli Patuga ay gumagawa na ng kanyang sariling desisyon at plano gaya ng mga tirahan na hindi na kailangan pang ipaalam sa mga kasama nito, lalo na kay Boy Kamatis. Isang patunay na may gulang at boses na si Noli sa pangkat at kayang humigit pa kay Kamatis. Malalaman din natin kung ano ang mga krimen na binabalak nila Noli at iba pa niyang kasamahan at kung sino at aling pangkat naman ang mga naging biktima nila. Paalala, ang kwentong ito ay naglalaman ng sensitibong paksa na may kinalaman sa krimen. Hindi angkop sa mga bata o kabataang may edad 18 pababa. Viewers' discretion is advised. Bago ko simulan ang kwento, kaunting disclaimer. Ang video ito ay for educational purposes and historical information only at walang layon na mag-promote ng karahasan sa badla. Ang mga detalyeng nakapaloob sa kwentong ito ay batay sa mga datos mula sa Korte Suprema na makikita sa internet at available sa publiko. Noong gabi bago mag-Nobyembre 15, taong 1970, habang nasa loob ng kanyang brigada si Arturo de Lara, narinig niyang may usapan sa pagitan nila Rodolfo Patuga, Clemente Valeriano at Abby Castro, mga kasamahan niya sa loob ng kulungan. Sa tahimik pero seryosong tinig, sinabi ni Patuga na, "Mga kosa, magbawi tayo. Abby Castro, Dingding, makinig kayo mabuti. Dapat hindi na ito kumalat pa sa iba nating mga kasama. Ito binabalak natin. Isa pa, hindi na natin dapat pang ipalam ito kay Boy. Ako na bahala, sisi ko lang sa atin to." Bandang alas 12:30 ng tanghali, noong November 16, taong 1970, abala sina Felipe Landoy, na kasapi ng Batang Sibugang, at Emilio Esparza, kasapi naman ng Batang Summer Leyte, sa pangangalap ng talbos ng kamote sa likod ng gusali ng Building 4 sa loob ng New Bilibid Prisons. Habang sila ay nakatuon sa kanilang ginagawa, biglang lumitaw sina Alfredo Bariolar at Arturo de Lara, kasama sina Clemente Valeriano, Reynaldo Castro at Noli Patuga. Lahat ay mga kasapi ng karibal na grupo na Sige-Sige Sputnik Gang. Walang pasabi, agad nilang inatake sina Ladoy at Esparza. Si Valeriano ang unang sumaksak kay Ladoy, sumunod sina Patuga at Castro. Si Arturo de Lara, isa sa mga akusado, ay sumaksak din gamit ang kanyang sariling sandata. Isang beses lamang at ito ay ginawa niya matapos utusan ni Patuga. Ngunit ayon kay de Lara, hindi siya sigurado kung tinamaan niya si Ladoy. Dahil sa mga tinamong sugat, namatay agad si Ladoy sa pinangyarihan. Si Esparza naman ay nakaiwas sa saksak nang umatake sa kanya at mabilis na dinala sa New Bilibid Prison Hospital upang gamutin ang kanyang mga sugat. Sa isinigawang investigasyon ng mga gwardya sa loob ng bilangguan,
Natuklasan na palihim na lumabas ang mga salarin mula sa loob ng Dormitoryo 4D matapos putulin ang mga rehas na bakal sa bandang timog na bahagi ng Building 4. Ayon sa mga ulat, noong araw bagong insidente, naging target ang mga kasapi ng Sige-Sige Sputnik Gang ng mga darts na itinapon umano ng grupong Bisaya na binubuo ng Batang Cebu at ng Batang Samarlete Gang. Ang umano'y taksil na pag-atake ng karibal na grupo ay hindi basta-basta nakalimutan ng mga miyembro ng Sige-Sige at ito ay nagudyok sa kanila upang agad na magplano ng mabilis at matinding ganti bilang pagdamay sa mga nasaktan nilang kasama. Kaya naman, dala ang mga improvised na patalim, nilusob ng mga salarin sina Ladoy at Esparza na naway hindi batid ang panganib. Inatake nila ang dalawang bilanggo hanggang sa bawian ang buhay si Ladoy at malubhang masugatan si Esparza. Pagkatapos ng insidente ng pananaksak, bumalik ang mga sangkot na bilanggo sa kani-kanilang mga dormitoryo na parang walang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, may paparating ng mga gwardya at papunta na sa selda ng mga salarin. Kusang loob naman na sumuko sila Regular, Dilara at Castro. Inamin nila ang kanilang pagkakasangkot sa insidente. Bilang patunay, lumagda sila ng mga extrajudicial confession, mga pahayag sa labas ng korte kung saan tahasan nilang kinilala ang kanilang naging papel sa pangyayari. Samantala, isa sa mga akusado na si Clemente Valeriano ay tumakas mula sa kulungan bago siya maharap sa korte para sa kanyang arraignment. Noong isinigawa ang pagdinig, ikinuwento ni Arturo de Lara ang mga pangyayari noong ika-16 ng Nobyembre taong 1970. Nang tanungin siya kung nasaan siya sa buong araw na iyon, ang sagot niya, "Nasa loob lang po ako ng brigada." Nang tanungin kung anong oras siya nanatili roon, "Hanggang 1:00 po ng hapon," sagot niya. At nang tanungin kung naroon siya sa oras na naganap ang insidente, tumugon siya, "Opo, naroon po ako." Hinanapan siya ng paglalahad ng buong pangyayari. Sinabi ni De Lara, "Noong umaga po, tinawag ni Noli Patuga sina Clemente Valeriano at Rinaldo Castro. Tapos pumunta sila sa May Buyon. Nang tinanong kung talaga bang nagtungo ang tatlo sa lugar na yon, ang sagot niya, "Opo, sir." Tinanong siya kung naimbitahan siyang sumama. Ang sagot niya, "Opo, sir." At nang tanungin kung sumama ba siya agad, ipinaliwanag ni Dilara, "Lumapit lang ako sa kanila at sinabi kong narinig kong pinag-usapan nila kagabi." Tinanong siya kung inayayahan siya ulit na sumama. Ang sagot niya ay, "Opo, sir." At nang tanungin kung tinanggap ba niya ang paanyaya, ang sagot niya, "Nag-iisip pa po ako nun, pero sabi sa akin ni Patuga, huwag mo nang isipin yan, paborito ka na." At sa huli, nang tanungin kung sumama nga ba siya sa grupo, maikli lang ang kanyang sagot, "Opo, sir." Pero sa mga susunod na tanong, ito ang idiniit ni De Lara, "Hindi po ako kasali sa plano." Sagot niya nang tanungin kung bahagi siya ng balak ng grupo na gumanti para sa sinasabing pananakit sa kanilang kagrupo. Tinanong naman kung kailan ginawa ang plano ni Clemente at ng kanyang mga kasamahan. Ito ang sagot ni De Lara, "Gabi po yun." Nang tanungin kung naroon siya noong pinaplano ito, malinaw ang kanyang tugon, "Hindi po, si Noli Patuga lang tumawag sa dalawa." Tinanong siya kung paano niya nalaman na may planong pananakit ang grupo. Ito ang kanyang sagot, "Dahil malapit lang po ang kubol namin sa kanila."
Sinundan ito ng tanong na, "Sinabi mo ba sa iba ang tungkol sa plano?" Ang sagot ni Dilara, "Hindi po, sir." Tinanong siya kung paano niya nalaman ang plano ni Valeriano. Ang sagot niya, "Narinig ko po ang pinag-uusapan nila." Tinanong kung sino ba ang kanyang narinig. "Si Noli Patuga, sir." Hiniling sa kanya na sabihin ang eksaktong mga salitang narinig niya kay Patuga at sinabi ni Dilara, "Narinig ko po siyang nagsabi." Sabi Castro, "Binting, ito hindi na malalaman ng mga kasama natin. Itong nangyari ito." Nang tanungin siya kung ano ang ginawa niya matapos marinig ito, ang sagot niya, "Nanahimik lang po ako." Tinanong pa siya kung anong oras niya ito narinig. Ang sagot niya, "Lagpas alas 12 ng ating gabi." At kinumpirma niya, "Oo, sir, yun po ay gabi ng November 15, 1970. Sa kabilang banda, iginiit ng akusadong si Alfredo Regular na hindi niya kilala sina Felipe Ladoy at Emilio Esparza. Ayon sa kanya, noong Nobyembre 16, taong 1970, nasa loob lamang siya ng kanyang brigada buong araw. Sa araw na iyon, aniya, wala namang kakaibang pangyayari na naganap sa loob ng kulungan. Dagdag pa ni Regular, nanatili siya sa kanyang brigada hanggang sa ika-18 ng Nobyembre. Sa araw ding iyon, tinawag siya sa investigation section ng New Bilibid Prison kung saan siya ay inimbestigahan ni Ignacio Ferrer. Habang naroon, ayon kay Regular, pinapirma siya sa isang papel na hindi man lang niya nabasa ang ilalaman. Mahigpit niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Ladoy at sa pagkakasugat ni Esparza. Ipinahayag din niya na si Ferrer umano ang nalakit sa kanya upang mapilit siyang pumirma sa dokumento. Nang ipinaalala sa kanya na binanggit siya ni Arturo Dilara bilang isa sa mga sumaksak kay Ladoy at nakasugat kay Esparza, sinabi ni Regular na may personal na galit si Dilara sa kanya, kaya siya idinawit. Ayon kay Regular, nung sila ay malaya pa sa labas, ang nobya raw ni Dilara ay nalipat ang pagmamahal sa kanya. Dahil dito, aniya nagalit ng gusto si Dilara at nagpahayag ng hangaring magiganti. Tulad ng naunang nabanggit, sina Clemente Valeriano, Reynaldo de Castro at Noli Patuga ang siyang nagsimula at nagplano ng pananaksak sa loob ng kulungan. At dahil hindi kasabwat sa plano si Alfredo Regular, ang mga ginawa ng tatlong bilanggo ay hindi maaaring iparatang o ipanagot sa kanya. Gayunpaman, parehong kinilalang quasi-recidivist ang dalawang akusado. Si Arturo Dilara ay nagsisilbi ng sentensya para sa kasong robbery, habang si Alfredo Regular naman ay nahatulan na rin na dati sa kasong robbery and theft. Dahil walang matibay na ebidensya sa pagtataksil o treachery o planadong pag-atake, premeditation, kapwa sina Alfredo Regular at Arturo Dilara ay hinatulang guilty sa kasong homicide at frustrated homicide. Sa pag-aaral ng kaso mula sa tala ng Korte Suprema, kapansin-pansin na walang direktang pahayag kung bakit hindi nakasuhan o nahatulan sina Reynaldo Castro at Noli Patuga, kahit na sila ay nagplano ng pananaksak. At si Castro pa nga ay umamin matapos ang insidente. Maaring ang dahilan kung bakit hindi na nakasuhan si Patuga ay dahil pumanaw na ito habang nakabinbin ang kaso. Ang kwento ng pagkasawi ni Noli Patuga ay kalat na sa social media dahil ito ay laging nababanggit ng kanyang mga kakosa na na-interview ng Tatong Kalye. Kaya naman, hindi sila personal na naharap sa korte,
noong isinagawa ang arraignment o pagbabasa ng formal na sakdal at ang pagtanggap sa kanilang plea o sagot sa kaso. Sa ilalim ng batas, ang arraignment ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng paglilitis. Kung wala ito, hindi maaaring ituloy ng korte ang formal na paglilitis laban sa isang akusado. Bukod pa rito, bagamat may mga ebidensyang nagsasangkot kina Castro at Batuga sa pagplano ng krimen, posibleng hindi ito sapat upang matugunan ang lahat ng legal na rekisito para sa isang atol, lalo na kung isa sa alang-alang ang mga pamamaraang kailangang sundin ng korte. Sa loob ng pader ng New Bilibid Prison, kung saan ang pag-asa ay madalas matabunan ng takot at galit, marami ang nauuwi sa madilim na landas ng paghihiganti. Ito ay salamin ng isang lipunang kailangang maghilom, sapagkat sa bawat patak ng dugo na dumaanak sa loob ng kulungan, may panawagan para sa katarungan, para sa tunay na reforma, at para sa pagbabago ng puso't isipan ng bawat nilalang na minsan nang nagkamali. Siya ang pinakasanay, sundalong walang kapantay. Sinoli Batuga, kayang labanan ng lima ng sabay. Patalim ang tinig, dugo ang tulas sa bakbakan. Tunay na alamat, ang kilabot ng bilangguan. Kung nagustuhan mo ang aking kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas updated ka sa susunod pang mga video na ilalabas dito sa channel na ito. Tunog at konsepto